Good morning at medyo gabi na po ang aking pag-upload ng aking video for devotion. Actually, kanina nag-devotion na po kaya lang wala pong lobat po yung camera ko. At parang nasanay na rin po ako na kailangan po makapag-upload po ako nung gatong video. Parang naging nasasanay na rin po ako sa araw-araw ng buhay ko na hindi lamang po ako nakapagbibigay dulot ng papuri sa Diyos sa ganitong bagay, maging kalakasan na rin po. No? Sabi nga po ni Peter Tanchi, ang just pinakamagandang bagay na gagawin po natin, every time daw po na tayo magigising, mas maganda po ay let's pray. No, yung ipag-pray natin, mag-pray po tayo. Ito po yung magandang bagay na palagyan natin dapat gagawin. Kasi usually pagkaganto raw, everyday na ginagawa natin, nasasanay na po tayo. Kaya nga ho, encourage ko po kayo. No? Although alam natin na kuminsan meron ho talagang laban, struggle. Paggising sa umaga, lalo na pag halimbawa natulog kayo ng gabi na kirabukasan sa trabaho, sumalilit ka. Sometimes po hindi na tayo nakakapagbigay panahon sa Diyos kasi nga dahil sa kabala, which is okay naman dahil yun talaga nangyayari sa buhay po natin. And siguro sinasabi nga nila, sige kayo pastor, kaya niyo yan dahil yun lang, wala namang ganong trabaho. Kaya nga ho ako, ito na pinakatrabaho ko, maglingkod po sa Diyos sa panalangin at ipanalangin po ang church po natin, maging mga kapatiran, leaders, no, na makita po natin yung talagang galaw po ng ating Diyos sa buhay po natin. Although, ika nga ako po ay nag-iisip noon, paano bibigyan ng panguna ang iglesia. Dahil sa kadahilan ng lagi ko po iniisip aking kakulangan. Pero sabi ko ng Panginoon, kadalasan daw po ang mga taong umayaw, yun po ang mas gusto ng Diyos tawagin . Ala po akong talagang pangarap na maging pastor. Hindi ko nga gusto maging pastor. Kaya nga lang, sa takbo ng buhay ko, kadalasan ganun nangyayari. Tinutulak po ako doon sa ganung bagay. Kaya naman dito, nakita ko rin po yung talata po ng 2 Korinto. Kabanatang 5, ang talata po ay 20. Na nagsasabi po rito na tayo daw po pala ay ambassador of Christ. Sugo po tayo ni Kristo. At ang isang bagay na trabaho po natin ay una tayo makapagkasundo po sa Diyos. Pangalawa, yung bang tayo bilang mga lingkod ng Diyos na ipagkasundo naman natin yung iba na nawawala po sa Panginoon. Ibig sabihin yung mga taong makasalanan, taong ito na noon pa may nakatalikod sa Panginoon, hindi kinakilala ang Diyos. Ito pala ang isang ultimate job po natin. Although may kanya-kanya trabaho, may kanya-kanya ginagawa. Family matters, especially. Pero, dapat pa natin tingnan mga kapatid na we are living sa mundo na hindi naman talaga taga rito po tayo. Although dito tayo pinanganak, dito tayo lumaki, yun laman po natin yun. Kasi mangyayari po, may iwan po na natin itong laman, mabubulok lang ito. At mababaon sa lupa, minsan sinusunog pa. Pero yung nasa loob ng laman, nasa loob po ng katawan, yun po pala ay hindi taga rito. Dahil kung tignan po natin, kung taga rito po ito, mangyayari lang ito kasi langit at lupa ay babaguhin po ito, susunugin to. Maglalaho po itong luma at gagawa ng bago. Kaya ang tanong dito mga kapatid, saan ka dapat na magpunta or gumawa? So inisip natin, may mga pagkakataon inisip po natin na tayo naglilingkod dito dahil nga tayo boy dito. Tama naman po yon at maglingkod po tayo sa pamilya, sa sarili po natin, sa gobyerno, yung mga bagay ating gagawin. Pero huwag ating kakaligtaan mga kapatid na ang panawagan po sa atin ng Diyos, una-una, hindi po tayo taga rito talaga. Ano po tayo rito? Sinasabi na alien po tayo rito. Ito sabihin, meron talagang sadyang ang spirit kalawan natin, merong patutunguhan po yan.
Nasa atin na lang po kung paano natin 'to hahanapin at kadalasan nga po ang umuukil-kilap po sa ating buhay ay yung mga bagay na nakikita po natin, which is yung, kaabalahan po natin, trabaho, pag-aaral, lahat po at maganda naman po pong lahat 'yan. Pero minsan 'pag dumarating po kaya nga nag-share kami ng kaibigan kong pastor, sabi ko, "Wala ho talagang perfect na kalagayan sa buhay. Minsan may mga tao kumpleto na, eh, pero meron pa ring parang kulang." Kahit po siguro kayo naranasan niyo 'yan. Kahit sabihin mo ganda ng trabaho niyo, ganda ng kalagayan sa buhay, meron pa ring kulang. Kasi po yung kulang na 'yun, sinasaksak kasi natin sa isip minsan ng tao na ito nandito tayong lahat. Kasi imperfect na 'tong mundo, eh, hindi na 'to perpekto at hindi po talaga taga rito kaya meron tayong hinahanap. Madalas kasi sinasabi ng iba, lalo't yung mga nabuhay ng walang magulang, naiwan sila, nawawala. Kaya minsan sinasabi na hinahanap na yung kanyang pagkatao, kung sino siya. Ganon din po ang ating kaluluwa, hinahanap kung sino siya. Kaya ito'y malalaman lang natin kung sino po ang ating hanapin. Pangalawa po, huwag nyo nating i-abandon po yung tunay na pagkatawag po sa atin. Yung calling po natin, huwag po natin i-abandon. Huwag po nating kaligtaan, kalimutan yan. Darating ang araw, magsusulit po tayong lahat sa Diyos. Kasi kung kinapon natin, magtrabaho ka, mag-ayos ka. Pagdating ng araw, hindi ka man pagsusulit. Pagdating ng tumanda ka, ano na kinatandaan mo. Nakatawa natin na pag malaki na yung iba, yung mga anak nila, kung hahanapin, wala rin, no? Walang retention, no? Kaya sana po, tuloy lamang po tayo na magpagod po kayo sa trabaho, sa mga bagay na gagawa, pero magpagod po tayo sa spiritual na bagay din po. Kasi yun po ang ating puntulo. Kaya salamat po at po rin po ang Panginoon na meron po tayong Diyos, may mga pagkakataon tayo na malaya po tayo. Doon po sa mga nanlalamig po, mga kapatid natin, panalangin po natin na sana't maunawaan po nila, masasak nila ang Panginoon, na yung talagang calling po nila ay patuloy po nating bigyan daan ang ating pong ang panawagan po ng Diyos po sa atin. Salamat po.